Isang mapagpalang araw sa inyo. Kumusta kayo? Narito na naman ang inyong lingkod, si Miss Maria, para ihatid ang kasunod na kabanata. Naku, hawakan nyo ng mahigpit ang mga puso nyo dahil sa part na ito. Ang akala nating katahimikan, mukhang may kalakip na namang bagong bagyo. Hindi na natin papatagalin pa? Simulan na natin. Nanginginig pa rin ang katawan ni Christine kahit na ilang minuto na ang lumipas mula nang makita niya ang nilalaman ng kahon. Pero paulit-ulit na rumirehistro sa utak niya ang nakasulat sa papel. I'm going to kill you like this. Hindi pa man niya nababawi ang buo niyang hininga, dumating si DJ. Agad siyang lumapit at niyakap ang asawa kasabay ni Fabio na sumunod sa loob ng suite. Wife, I'm here. Bulong ni DJ habang mariing niyayakap ang asawa. Hey, it's okay. I'm here. Tahimik lang si Christine, tila nawala ng lakas ang tuhod at kamay. Si Fabio kalmado, ngunit alerto ang kilos. Dumiretso sa mesa kung saan nakapatong ang kahon. Tinignan ito, kinuha na ng larawan gamit ang phone niya at binasa ang note. This is more than a threat. Seryosong sambit ni Fabio. That's not a prank. This is attempted psychological warfare. At hindi to basta-basta babala lang. Lumapit si DJ kay Fabio. Hawak pa rin ang kamay ni Christine. May suspect ka ba kaagad? Tanong niya. Fabio crossed his arms. I can't confirm anything right now. But we all know who's capable of this. Nagkatinginan silang tatlo. Walang binanggit na pangalan. Pero iisa lang ang nasa isip nilang lahat. Marilu. Lumapit si Fabio kay Christine. For now, the safest thing to do is leave. I'll take care of the investigation. Sasamahan ko kayo pa uwi sa mansyon. DJ nodded. We'll leave tonight. Pagdating nila sa mansyon, hindi pa man sila tuluyang nakabababa na sasakyan, ay sinalubong na sila ni Don Francis at Lola Patricia sa may pinto. May bakas ng pag-aalala sa mukha ng dalawang matanda. Lalo na nang makita si Christine na tila balisa pa rin. Ano nangyari, Apo? Bakit biglang napauwi kayo? Tanong agad ni Don Francis habang inaalalayan si Christine papasok sa loob. Napatingin si DJ kay Fabio na kasunod niyang pumasok sa mansyon. May banta kay Christine. Mahinahong sagot ni DJ. May dumating na package kanina. Hindi siya safe. Napansin ni Don Francis ang seryosong tono ni DJ. Anong klaseng banta? Tanong ito. Someone sent her a dead cat. Tugon ni Fabio. Fresh. With a note saying, I'm going to kill you like this. Muling napatingin kay Christine ang lahat. Nakayuko lang siya, nanatiling tahimik pero kapansin-pansin ang panginginig ng mga daliri niya. Dama pa rin niya ang takot habang paulit-ulit na bumabalik sa isip niyang itsura ng dugoong kahon at ng punit na leeg ng kawawang hayop. Huminga ng malalim si Don Francis saka nagsalita. DJ, Fabio, ayoko nang palalain pa ito. The family comes first. Hindi na ito biro. Gusto ko bukas ng umaga. Umuwi na kayo sa Quezon. And you, Fabio, asikasuhin mo ito kaagad. Utos ng matanda sa kanila. Lolo, mahinang boses ni Christine. Naisip ko kasi na wag na muna kaming pumunta sa... No, Iha, putol ni Lola Patricia. We all need to breathe. You especially, the children. Kailangan ng mas tahimik na lugar. DJ nodded. May security na rin naka-standby. Lolo arranged for 3 bodyguards sa bawat bata. Hindi sila pwedeng mawala sa paningin. Good. Sabi ni Don Francis. Pinapakiusap ko lang, DJ. Bantayan mo si Christine. Baka hindi itong huling may pangpapadala ng kung ano-ano. I will. Mariing sagot ng lalaki. Tahimik na tumango si Christine. Hindi siya sanay na pinoprotektahan pero ngayon hindi lang sarili niya ang iniisip. May 3 batang kailangang bantayan at isang lalaki na hindi siya iniwan kahit pa ilang beses niya itong sinaktan noon. Katagalan nagpaalam si Fabio. I'll handle things here. I'll trace the delivery, check the footage, and I'll keep you updated. Tumango silang lahat then isa-isang nagpaalam si DJ at Christine sa mga kausap. Bukas ng umaga, aalis na sila. At habang paakyat sila ng hagdan, walang kibuan lang. Silang may iisang iniisip. What else is Marilu capable of? Sa isang malaking silid sa isang ancestral house sa Ayala, Alabang, halos magkalaglagan ng mga gamit sa lakas ng pagsisigaw ni Veronica.
Pinagbabato niya ito kung saan-saan, kung kanino lang ito tumama. Anong silbi ng kapangyarihan mo kung hindi mo kayang palabasin ang kapatid mo sa ospital? Galit na sigaw nito sa anak na lalaki. Nakita mong nangyari sa mukha ni Valine? Wasak na wasak! Hindi ka malang ba naaawa? Umiiyak na tanong nito na tila nangongonsensya pa. Tahimik lang sa unang lalaki. Nakaupo sa isang leather armchair, nangingintab sa ilaw ang camping pin sa suot niyang barong. Ginagawa ko ng paraan seryosong tugon nito. Pero matibay ang ebidensya laban sa kanya. Video, testimonya, lahat. Paliwanag niya sa kanyang ina. Wala akong pakialam! Singal ni Veronica. Kung nakinig lang kayo sa akin noon, kung inailayo niyo lang si Valine kay DJ, hindi sana aabot sa ganito. Napatingin sa kanya ang lalaki, kita sa mga mata ang galit na pilit niyang kinukubli. Gusto ko ring gumanti sa pamilya ni Dexter. Alam niyo kung bakit ako nagbago ng apelyido? Para burahin ang buong pagkatao ko. Pero itong bagong pangalan ko, hindi ko to pwedeng sirain lang just because of this mess. Lumapit si Veronica, tinuturo siya gamit ang matalim na daliri. Galit ako sa pamilyang yon, lalo na kay Dexter. Gamitin mo pwesto mo. Ilabas mo si Valine. Ibabalik ko siya sa Amerika. Ipapagawa kong mukha niya at tsak na lalo pa siyang magiging maganda kaysa dati. Pero bago kami umalis. Huminga ng malalim si Veronica. Parang tinik niyang isusuka sa susunod na linya. Kailangang mawala si Christine. Hindi siya pwedeng mabuhay para hadlangan pa si Valine. Kung hindi ko nagawa nun kay Dexter, at least kay DJ man lang. Si Valine ang para sa kanya. Napapikit ng mariin ng lalaki at nanginginig ng panga. Parang kinukuryente ang buong katawan sa narinig. Dahan-dahan siyang tumayo. At si Valine ang ipapalit mo. Ganun ba? Tanong niya sa malamig na tono. Obsession na Obsession mo noon pa. Hanggang ngayon hindi ka pa rin nakaka-get over sa pagkatalo mo kay Dexter. At ngayon kinukonsinti mo ang kapatid ko. Tumahimik ka! Sigaw ni Veronica talos kasabay ng hampas ng kamay sa mesa. Ilabas mong kapatid mo. Yan lang ang hinihingi ko sa'yo. Hindi na sumagot ang lalaki. Alam niya kung saan patungong lahat ng ito. Oo, galit siya sa pamilyang yon, lalo na kay Dexter. Bata pa lang siya umaasa siyang isang araw, kikilalanin siyang bilang anak pero hindi yon dumating. At mula nung si DJ nang naging sentro ng lahat, huminga siya ng malalim. Hindi niya alam kung anong tama o mali, pero isang bagay ang malinaw. Mahal niya pa rin si Valine. Kapatid niya ito, biktima ng maling pagmamahal, kapatid pa rin niya. Tahimik niya binuksan ang pinto ng silid. Umalis siyang walang bitbit kundi ang sariling galit at ang desisyong gagawa niya ng paraan ang paglaya ni Valine. Kahit pang kapalit nito ay ang buo niyang pangalan. Family comes first. Pagkalabas ng anak niya sa pintuan, hindi na napigilan ni Veronica ang pagsabog na matagal na kinikimkim sa dibdib. Isang impit na tili ang kumawala sa lalamunan niya habang pinagbabatong muli ang mga gamit nang makita niya. Gago kayong lahat! Sigaw niya. Umalingaw-ngaw sa buong silid, namumuo ang luha sa matinding galit at ang apoy sa mga mata niya, wala ng katumbas. Agad niyang hinarap ang isa sa mga tauhan niya. Mabilis itong napaatras at halatang kinakabahan sa inaasahang pagbuhos ng puot mula sa ginang. Natanggap na ba ni Christine ang package? Malamig pero mapanganib ang tanong ni Veronica habang pinupunasan ng panyong kanyang nanginginig na daliri para bang hinahanda itong ipangturo ng kasalanan. Yes po madam, confirm, tinanggap na raw ng personal, as in hawak niya raw mismo. Nanlaki ang ngiti ni Veronica, mabagal, nakakilabot. Good, bulong niya, pero wag kayong makampante, that's just the beginning. Hindi pa yan ang katapusan. Simula pa lang ng kalbaryo niya. Bigla niyang nilingon ng dalawang lalaking tahimik sa gilid. Ang parehong lalaking sumablay noon sa tangkang pagkuha sa dalawa sa triplets. Hindi na siya nagsalita agad. Dumiretso siya sa mga ito't mabigat ang bawat takbang at para may dalang bagyong hindi mo makita pero mararamdaman sa hangin. Paglapit niya agad niyang dinurong isa sa kanila. Halos bumao ng matulis na kuko niya sa dibdib nito. Kayong dalawa. Kung uulitin niyo pang kapalpakan niyo noon, I swear, kayo mismong ipapakain ko sa mga buwaya ng asawa kong patay na. Mariing sabi niya, sabay sulyap sa pinto kung saan lumabas ang anak niya. Hindi na dapat kayo humihinga ngayon, but I'm giving you one last chance. Nanginginig ang mga tauhan niya, walang makatingin ng diretso sa matandang ginang. Ngunit sa halip na takutin pa, bahagyang ngumiti si Veronica, ngiting impakta.
Eto yung ngiti ng isang taong sanay manakit ng walang bahid na awa. Bantayan niyo ang bawat galaw ni Velasco family. Lalo na si Christine. Hindi siya pwedeng maging masaya. Hindi sila pwedeng maging buo. Samantalang ang anak ko wasak. Never. Isang iglap lang bumalik siya sa trono niyang upuan, tumayo doon na parang isang reyna, puno ng puot ang dibdib. Kung hindi ko nakuha si Dexter noon, sisiguraduhin ko si Christine, hindi makukuha ang happy ending niya. Muling lumamig ang paligid, tahimik ang mga tauhan, lahat ay takot pero walang lakas ng loob na sumuway. Hindi na ito basta selos, hindi na ito basta puot lang. Ito ay isang panata ng isang babae na hindi makalimot sa nakaraan. Nasa may garden sila ng mansyon at nakaupo sa bench habang pinapanood ang triplets na masayang nagtatakbuhan sa damuhan na walang alam sa problemang kinakaharap nila. Tahimik lang si Christine, nakasandal sa balikat ni DJ habang pinagmamasdan ng mga anak nila. Kapwa sila hindi nagsasalita sa una para bang ninanamnam ang presensya ng bawat isa at ang kasiguraduhan na kahit papaano buo pa rin sila. Hindi kita pababayaan, basag ni DJ sa katahimikan, halos pabulong. Kahit na anong mangyari, kahit na ilang marilo pang dumating sa buhay natin, I'll stand right here. Lumingon si Christine at tinginan siya, tahimik pa rin pero dama ang bigat ng damdamin sa mga mata nito. I'm serious, Christine. Dagdag pa niya, ngayon ay nakatingin na rin sa kanya. Aalagaan kita. Kayo, ikaw at ang mga anak natin. Hindi lang dahil asawa kita. Hindi lang dahil ama ako, kung hindi dahil yun ang pangako ko na hindi ko kayo pababayaan, hindi ko kayo iiwan. Napasinghap si Christine, may luha na namumuo sa mga mata niya pero pinipigilan niya na bumagsak. Ang dami nating pinagdaanan, Christine. Marang ginawa ka ni DJ ang kamay nito. Binitawan mo ako nun at nasaktan kita. Pero kahit na gaano kabigat lahat ng pinagdaanan natin, nandito pa rin tayo, magkasama. Sumandal si Christine sa dibdib niya, tahimik lang na nakikinig. Nalagpasan natin lahat, diba? Tuloy pa ni DJ habang ginahaplos ang buhok niya. Ito pa kaya? Saglit na katahimikan at tila may dumaang malamig na hangin. Kung may kailangang harapin, harapin natin. Pero hindi mo na kailangang mag-isa, Christine. Ako nang bahala. You don't have to carry everything alone. Puno ng assurance na wika ni DJ. Napapikit si Christine, bumulong siya at halos hindi marinig. Paano kung may mas masama pa? Paano kung may mas dumating pa na tulad ni Marilu? DJ lifted her chin gently. Then, mas lalong hindi kita iiwan. Matagal silang nagtitigan at sa titig ni DJ, nakita ni Christine ang lahat ng pangakong hindi kailanman binigkas noon pero nararamdaman niya na ngayon sa bawat haplos, sa bawat sulyap at sa bawat pagkakapit ng palad niya sa kamay nito. Sa harap nila, sumigaw ang isa sa triplets. Mommy! Daddy! Look! Sabay silang napatingin. Isa sa mga bati nagtataas ng ginupit na dahon at parang tropeyo. Napangiti si Christine sa gitna ng luha. Napalitan ng kaunting ginhawang kaba sa dibdib niya. DJ leaned forward and kissed her forehead. This is our family. Walang sino man ang pwedeng sumira nito. At sa sandaling yun, kahit na may nagbabadya pa ng panganib sa paligid, naramdaman ni Christine na safe siya. Sila na mga bata sa piling ni DJ sa bisig ng taong nangako na hindi na muling bibitaw pa. Christine POV. 1 week ago, mula nang makabalik kami sa Quezon, hindi pa rin tuluyang natahimik ang puso ko. Pero natutunan ko na rin pumikit at huminga ng malalim at i-focus ang sarili ko sa ibang bagay na may saysay, gaya sa nalalapit na kasal namin ni DJ. Katuwang ko si Dorina sa pag-aayos ng kasal. Hindi to nagdalawang isip na tulungan ako kahit na alam kong busy rin ito sa training niya. Para nga siyang event planner na bigla nabigyan ng all-access pass sa buhay ko. Katuwang ko siya sa lahat ng pagpili ng motif, sa pag-finalize ng guest list at ngayon sa pag-check ng simbahan. Nakatayo kami ngayon sa loob ng St. Michael the Archangel Church. Mataas ang kisame, may mga stained glass window na kumikislap sa sinag ng araw. Ramdam kong solemnidad at sa unang pagkakataon matapos ang isang linggo, napangiti ako ng totoo. Ang ganda no? Sabi ko kay DJ na nakatayo sa tabi ko. Dito ko gustong lumakad papunta sa'yo.
Hindi siya sumagot kaagad. Imbis ngumiti lang siya at marahang hinawakan ng kamay ko. At hihintayin kita sa altar. Nakita kong kilig sa mga mata niya at parang hindi lang basta excited, kung hindi punong-puno ng pasasalamat. Yumuko si DJ and he planted soft kiss in my forehead. Pagkatapos sumandal ako sa dibdib niya at tumingala sa kanya, sabay ngiti. Lumapit ang pari na naka-assign para sa amin. Nabait siya tila aliw na makaka-officiate ng kasal ng isang celebrity. Pero more than that, napansin kong sincere siya. It's an honor to welcome you both. Ang simbahan po natin ay open para sa inyo. I'm glad na dito nyo gustong ikasal. Nagpasalamat kaming pareho at habang nagsasalita pa siya tungkol sa mga schedule at requirements, napatingin ako muli kay DJ na parang abala sa pagtingin sa altar. Excited ka? Tanong ko. More than excited, sagot niya. Para ang tagal kong pinangarap na maging asawa ka ulit. This time sa harap ng Diyos, sa harap ng lahat. At manunumpa ng wagas na pagmamahalan. Mariin kong kinagat ang labi ko't parang hindi maiyak. The truth is, kahit na ilang beses kaming nasaktan, kahit na ilang ulit kaming muntik na masira, nandito pa rin kami. Tumatayo si isa't isa at handang tumaya. Salamat, mahina kong sabi. DJ nodded. Sa simbahan na ito, hindi lang basta kasal ang gusto kong mangyari. Gusto kong dito magsimula ulit ang pamilya natin. Nabuo, walang takot at walang lihim. Hindi na ako nakasagot. Tinulungan ko na lang ang sarili kong ngumiti habang pinupunasan ng mga mata ko. Sa background naririnig ko si Dorina na may binabanggit na details pero hindi na ako gaanong naririnig. Ang mahalaga, naramdaman ko ngayon, ang walang katapusang kaligayahan sa tabi ng lalaking mahal ko. This is it. I'm getting married to the man who never gave up on me. Kahit na ilang beses ko siyang tinulak palayo, kahit na ilang beses siyang sinaktan ng sitwasyon ng mga tao ng mundo, and still, pinili niyang manatili at dito sa harap ng altar na ito. Balang araw, magsasabi ako ng dalawang salitang matagal ko nang gustong sabihin ng buo at buo ang loob. I do. Pagkatapos naming makausap ang buong staff ng simbahan, lumabas na kami sa simbahan at agad kong natanaw ang mga bata. Sa tabi ng stone bench, nandoon ng triplets, masaya sa paglalaro. Sa gilid nila, 3 yaya, nakabantay at ilang bodyguards din ang nakastandby sa paligid. Ngunit napansin ko na may karga-karga si Danaya. Napahinga ako ng malalim. They are safe, pero bago pa kami makalapit, bigla na lang tumakbo si Danaya padiretso sa amin. Mommy! Sigaw niya at may karga-karga nga siyang isang kuting. Isang malit na kuting na itim. Basa ang balahibo. Nanginginig pero hindi yun ang unang umangat sa dibdib ko kundi ang kaba. Agad itong inagaw ni DJ mula kay Danaya. Marahan pero mabilis at tinignan niya ang pusa habang mariing kumunot ang noo. Saan mo ito nakuha anak? Tanong niya at kalmado lang pero halatang nagtataka. Tinignan lang ni Danaya ang kuting. Binigay po ng babae. Sinong babae? Sunod kong tanong. Yumuko siya at parang nag-iisip. Maya-maya tinuro niyang isang direksyon sa may likod ng simbahan. Agad lumingon si DJ. Kaming lahat sinundan ng tingin ng tinuro ni Danaya. Pati mga bodyguards na palingon at agad naglakad papunta sa area. Wala namang tao, wala ring bakas. DJ turned to Danaya again. Sure ka anak, sinong babae? Napatingin si Danaya sa akin. Yung face niya parang tsakadal, but I'm not afraid of her. Daddy, Mommy? Nakangusong sabi niya at parang biglang may bumara sa lalamunan ko. Tsakadal, what the hell did that mean? Nagkatinginan kami ni DJ. Pareho naming alam hindi to ordinaryong nangyari. Lalo na't may ganitong bantang gumugulo sa paligid namin. Napansin ko humigpit ang hawak ni DJ sa braso ni Danaya. Parang gusto niyang ipasok sa dibdib niyang anak namin para hindi na maabot ng panganib. Dumapong tingin ni DJ sa mga bodyguard. Matatalim niya itong tinitigan isa-isa. Paano nakalapit ang kahit na sino sa mga bata? Sigaw niya. Anong silbi niyong lahat kung ganyan din? Asik niya. Natahimik ang lahat, napayupo ang 3 yaya. Ang mga bodyguard mukhang gustong lamunin ng lupa. DJ, mahinahon kong sabi, hawak ang braso niya. Let's go home, please. Tawagan na lang natin si Fabio. Tanungin natin kung kumusta na si Marilu. Hindi ako mapalagay. Nag-aalalang sabi ko. Tumango siya pero ramdam kong nagdududa rin siya. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Danaya at sina Cole at Kael ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanilang ama.
May gumapang na kilabot sa likod ng batok ko. Kung may babaeng lumapit kay Danaya, ibig sabihin may nagmamatsyag. At kung totoo, ang sinabi ni Danaya na parang tsakadal ang mukha ng babae, baka nga si Marilu yun. Wala naman akong ibang maisip ko hindi siya. At this time, she's getting closer. Or ako lang itong masama ang iniisip. Marami namang tao na pwedeng maging tsakadal face. Tahimik kami nang sumakay sa van. Wala na isa sa amin na nagsalita habang sinisiguradong naka-seatbelt ang mga bata sa likod. Ako naman nakaupo sa tabi ni DJ. Si Dorina nasa kabilang sasakyan. Ramdam kong malakas na kabog ng dibdib ko. Pagkabuhay niya ng makina, kinuha ni DJ ang cellphone niya mula sa console at nagdial. Isang tingin ko lang sa screen, alam ko na kung sinong tinatawagan. Fabio, mahina pero klarong sabi niya. Nasaan ka ngayon? Hindi ko narinig ang sagot sa kabilang linya pero tumangutang lang si DJ habang nakatingin sa kalsada. Ilang ulit siyang sumagot ng, okay, sige at keep me updated. Ako naman nanatiling tahimik sa tabi habang patuloy na kumakabog ang dibdib. Nakatingin sa gilid sa mga dumadaang taniman at mga bundok sa malayo. Pero ang totoo, naghihintay ako sa sasabihin ni DJ sa akin. Pagkababa niya ng tawag agad ako nagtanong. Ano raw ang sabi ni Fabio? Tumitig siya saglit sa harapan bago lumingon sa akin. Sa kamarahang inabot ang kamay ko. Nothing to worry. Sagot niya sinigurado ni Fabio. Nasa isang mental health facility na si Marilu. Napakagat ako sa labi kasabay ng pagkanut ng noo ko. Based sa evaluation ng mga psychiatrist, may strong signs of psychological instability si Marilu. May delusional tendencies, mood swings at signs of paranoia. So now, she's under strict observation and treatment, under close monitoring, 24/7. Dahan-dahan akong napapikit, parang may biglang naalis na bigat sa dibdib ko. Mabuti naman at matahimik na kami. Mabuti naman kung ganon. Mahina akong sabi. Inabot ni DJ ang isang kamay ko, tinaplot ang likod ng palad ko. Safe na tayo, wife. Huwag kang masyadong mag-isip, okay? Tumango ako kahit na medyo hindi pa rin buo ang loob ko. Hindi ko maiwasang balikan ng itsura ni Danaya kanina habang bitbit ang kutin pati na yung sinasabi niyang babae na mukhang tsakadal. Pero baka nga nagkataon lang. Baka nga may matandang nagbigay lang ng kutin. At si Danaya naman, well, kilala ko yon. Minsan talaga may pagka-pilosopo. Napangiti ako kahit na papaano. Sana nga, wala lang yun. Bulong ko. Nilingon ako ni DJ. You're still thinking about the cat? Hindi ba obvious? Napairap ako ng konti. Sino bang hindi mababother sa kuting na binigay ng babaeng hindi natin nakita? Natawa si DJ. Tsakadal daw, sabi ng anak natin. I swear, that kid has the weirdest descriptions. Pero scary din. Baka totoong tsakadal talaga. Napatawa ko sa sinabi ni DJ, pero hindi ko tinapos ang tawa ko. Pinili kong manahimik na lang. Sa loob-loob ko, may bahagi pa rin hindi mapakali. Parang hindi pa talaga tapos ang lahat. Lalo nang maalala ko yung kuting na bigla na lang napunta kay Danaya. At ang sinabi ng anak ko tungkol sa babae, pero kailangan ko ring ipagkatiwalang lahat. Sa mga taong mahal ko, sa asawa kong hindi ako iniwan kahit kailan. Rest ka na muna. Marahang bulong ni DJ. Malapit na tayo sa asyenda. Nandun na rin yata sina Lolo Francis at Lola Patricia. They are excited to see us. Pagkasabi niya noon, tumingin ako sa likod. Abalang mga bata sa panonood sa tablet nila habang nakasandal sa mga yaya. Mukhang pagod na rin. Nagpasya ako na ipikit ang mga mata ko kahit na sandali. At least, sa mga sandaling ito, safe kami. Pagbaba pa lang namin ng van, agad ako napakunot noo. May sasakyan na hindi pamilyar na nakaparada sa driveway. Matte black SUV. Tinted lahat ng bintana. Definitely hindi siya. Lolo't lola ko yun. Whose car is that? Sambit ko sabay lingon kay DJ. Not ours. Sagot niya habang binubuksan ng pinto sa side ko. Nakita ko bumaba na rin si Dorina. Mula sa sasakyan niya, kita sa mukha niya ang parehong tanong. Mom? Tanong ni DJ nang makita si Mommy Sylvia niya na lumalabas ng main door. May bisita ba? Ah, yes anak. Si Governor Kilian Ezekiel Alcantara. Sagot ni Mommy Sylvia nang may ngiti. Nasa sala, talking to your dad. Interested kasi siyang bumili ng kabayo para sa farm niya sa Lukban. Sabay kaming tumango ni DJ. Pero si Dorina, frozen. Parang may naramdaman akong kung anong spark kaya napatingin ako sa hipag ko na parang naposes. Nakatingin siya sa may sala.
Sinundan ko ang tingin niya and there he was. Lalaking matangkad, maayos ang tindig, fit ang katawan, naka-dark jeans at white button-down shirt na parang sinadyang sakto lang sa hugis ng katawan niya. His skin was glowing under the sun at sa totoo lang, if DJ wasn't beside me, baka napasipol ako. Guwapong gobernador. What the heck? Kasing kisig at kasing gwapo ng asawa ko at father-in-law ko at ng daddy Claude ko. At habang naglalakad siya papunta sa amin katabi si Daddy Dexter, isa lang ang direksyon ng tingin niya. Kay Dorina, napatingin ako sa hipag ko. She was stiff, eyes wide at halatang na starstruck. Parang biglang nawala sa sistema niya yung pagiging snob niya sa mga lalaki. Hindi ko na napigilan, pasimpleng siniko ko siya. Napaigtat siya pero hindi siya nag-react. As in wala. Tulala lang ang beg. Napailing ako. Huy, bulong ko. Baka malumo ka dyan. Mamaya may asawa na yan. Pero hindi siya sumagot. Nakanganga lang siya habang dahan-dahan na lumalapit ang gobernador. Paglapit ito ngumiti siya tipid lang pero may dating. Good noon, bating niya. Deep voice, may authority. I'm Kilian Alcantara. He looked straight at Dorina. Not me, not DJ. Hindi rin sa mga magulang nila. Siya lang ang tinititigan nito. Hi, sagot ni Dorina na halos pabulong. I'm Dorina. Parang isang scene lang si pelikula. Walang background music pero may tensyon. Yung tipong kahit yung hangin huminto muna para lang sa kanila. Nice to meet you, Dorina. Dagdag pa ng governor. I hope you're staying long. Sa loob-loob ko. Hala, may kilig, may kilig. Bakit ako kinilig para sa hipag ko? Baka this time, magka-love life na siya. Sobrang pihikan pa naman ito sa lalaki. Naku, napabuntong hininga ba kayo? Ako man ay napakapit sa aking dibdib. Sa isang banda kay sarap sa pakiramdam na makitang buo at nagmamahalan sina DJ at Christine habang pinaplano ang kanilang kasal. At aminin ninyo, nakakilig din ng bigla ang pagpasok sa eksena ng gwapong gobernador na si Kilian Ezekiel. Mukhang may bagong aabangan ng ating mga puso kay Dorina, hindi ba? Pero sa kabilang banda, hindi natin may kakailang kilabot na tala na misteryosong kuting at ng babaeng tsakadal na lumapit kay Danaya. Sino kaya ang totoong mastermind sa likod ng bagong bantang ito? Bago tayo magpaalam sa kabanatang ito, may isang maikling aral na iniwan sa atin ng pamilyang Velasco. Sa buhay, madalas tayong makaranas ng mga hindi inaasahang bagyo, mga banta, takot at mga taong pili tayong ibinababa dahil sa puot o inggit. Pero ipinapakita sa atin ni DJ at Christine na ang pinakamatibay na kalasag laban sa anumang panganib ay ang pagkakaisa ng pamilya at ang tapat na pagmamahal. Kapag ang pamilya magkasama at walang lihim, walang anumang banta ang kayang bumasag sa pundasyon nito. Sabi nga ni DJ, family comes first. Kaya sa inyo, ingatan at pahalagahan natin ang ating mga mahal sa buhay. Dahil sila ang ating totoong kanlungan sa gitna ng unos. Abangan natin ang susunod na kapanapanabik na kabanata. Huwag niyong kalimutang i-like, mag-comment ng inyong mga saloobin at i-share ang ating video. At syempre mag-subscribe na rin kayo para laging updated sa ating mga kwento. Ito ang inyong lingkod na si Miss Maria at nagpapaalala, ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko. Bagkus ay lalong tumitibay sa bawat pagsubok at hanggang sa muli, mga kasintaas.